Dito pwede kang magtayo ng bahay sa portion na to. So no risk naman sa baha kasi unang-una mataas yung portion. Ayan, so pwede mo itong tayo ng bahay and kita mo yan mga ka-farm lot. So paikot, so rice land yan. So napakaganda po ng ambience dito lalo na pag bagong tanim yung palay. Ano. And I know that it's love, and this place be much brighter than tomorrow. Wow. Ganda. If you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough. Ayan. So bali may napansin ako ditong balloon. So may creek po dito sa mismong loob ng property. So sakop pa po natin yan mga ka-farm lot. Kasi yung sakop natin is abot dyan pa sa portion na yan. Ano. So malawak yung rice land natin. So I think nasa 1 hectare po yung rice land. Imagine ka-farm lot sa umaga. Ayan, kung may kubo rice house ka dito, magkakape ka. Ayan, so ito yung bubungad sa'yo na ambience. So napakaganda. Ayan, panalo mga ka-farm lot. Lalo na pag mataas na yung tanim niya na palay. Ano. So napakaganda po ng ambience niyan. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. Ito yung mga ka-farm lot. So bali ito po yung National Highway ng from Manila. Ayan, so ito yung from Manila. Ito naman po yung going to Bicol. And bali ito naman po yung barangay road going sa property. Ano, so estimate po natin it's almost 4 kilometer po yan from National Highway going sa property. So yung barangay road po niya mix, ano, so may cemented, may rough road, pero maganda naman po ang daan dyan, ano, so smooth naman kahit bios pasok sa property. So tara. So nandito na po tayo ngayon sa property na 2.5 hectare. Ano, so bali ito po yung nabenta natin last na 2.4 hectare. Ayan, so yung buyer po natin yan is Seaman. Ano, so sa ngayon hindi na nag-ooperate, so I think siguro investment lang kaya hindi ginagamit. Ayan, so bali ito yung nabili na buyer natin siguro last 2 years ago na. And bali yung property for sale po natin ngayon is bali karatig lang din ang nabenta natin. Ano, ito, so 2.5 hectares, so kulang lang po ito ng 75 square meters sa 2.5 hectare. Ano, so bali 2 hectare at kalahati po ito. Ayan, so dito mag-start yung property natin. Ayan, bali may bakod naman po ito na barbed wire. So kita mo na yung boundary diyan. Medyo madamo lang ngayon, kulang lang sa linis, pero may bakod na po yung karatig nito, ano, kaya kita mo na yung boundaries ng property mo. So bali along the road po ito. Ayan, left and right po yan. So ang road po dito is mixed. So may cemented, may rough road. So as you can see sa starting ng video natin, bagong gawa lang po yung kalsada doon. So I think nasa 6 meters yung lapad niya. Ayan, so yun po yung kadugtong nito, ano. So yung portion lang na nasakop natin is rough road pa. Pero sa portion na yun mga ka-farm lot, may mga cemented barangay road na po dyan. Ano? So portion lang. So ito yung magandang samantalahin kasi unang-una, rough road pa yung property. Ano? So hindi pa ganun kataas ang presyo. So once na ma-cemented yan, possible soon, matriple na yung presyo niyan. Ano? So ayan, bali left and right yung property po natin. And may portion dito na, ayan, so napakaganda ng portion na to, kulang ng salini. So ito, pwede kang magtayo dito ng kubo, rest house, or bahay. Kasi platted po yung portion na yan. And overlooking yan sa gilid, ano. So kitang-kita mo yung rice land paikot. Ayan, so napakaganda. May nasakop din po pala tayong rice land na nasa 1 hectare yun, kuya, ano. Ayan yung rice field natin na nasakop. Ganda, ganda ng portion na to. Yan, so dito, along the road po yung property mo, kaya pasok ang 4 wheel. So kahit bios pasok sa property, dito pwede kang magtayo ng bahay sa portion na to. So no risk naman sa baha kasi unang-una mataas yung portion. Yan, so pwede mo itong tayo ng bahay and kita mo yan mga ka-farm lot. So paikot, so rice land yan. So napakaganda po ng ambience dito lalo na pag bagong tanim yung palay. Ano. And kung mapapansin nyo, ayan, bali may tulay dyan mga ka-farm lot. So, yung portion na yan, so cemented barangay road na po yan, nakokonik naman po yan sa Ginyangan, Quezon. So, dyan po sa Ginyangan mga ka-farm lot, meron dyan i-develop na bypass road na kokonik naman ng Tagkawen. Ang exit naman yung Islabo, Camarines Norte, ano, kaya napakaganda po ng place natin, ano. Kasi maraming development ngayon, so nagigitnaan yung property. Ayan, kaya ideal po ito for investment and retirement farm na rin kasi napakaganda po ng place. Ayan, so bali ito yung farm area mo, yung likod ng kalsada mga ka-farm lot.
So pwede kang magtanim din ng fruit bearing trees. So kalsada, and dito pwede kang magtayo ng bahay. So overlooking po yan. Ayan, paikot. And tara, babayin natin yung rice line niya. Ayan, so mataas naman tong portion na to, kaya kung magbabahay ka is no risk naman na kung abutin yung property mo, no? Ayan, so puntahan natin yung rice line niya. So napakaganda dito mga ka-farm lot. Ito, kung mahilig ka mag-ilaga ng manok, pwede mo itong lagyan ng manok panabong. Kasi slight hill ito. Ayan, so yun yung gustong gusto ng mga manok, ano, kasi hindi nagkakaroon ng tubig. Ayan. Wow. Ganda. So, ito yung rice land mga ka-farm lot. Not operated lang. Bakit nga kuya hindi nag-operate? Kasi may buwan din, ano? Oo, ay Parang, wala pa wala pa ngayon kasi, pero may arado na ako. oo, may nag-aarado na doon. Okay, so may buwan din po kasi ng pagtatanim. Mabait ba to kuya? Mabait siya. Nalapit eh. Ito rin yung Oh, ano yung babae? lalaki. Okay. So yun mga ka-farm lot, pwede rin kayong bumili ng baka dito if ever. Yan, so pwede kayong mag-alaga para ma-maintain natin yung taas ng damo mga ka-farm lot ng property, ano. So sa ngayon, kulang lang yan sa linis pag yan ay nilinisan mo, tapos spray lang mga ka-farm lot. So ang next na tubo ng damo niyan is carabao grass, na lalagyan mo lang ng baka, ano, para ma-maintain niya yung taas ng damo. Yan, so napakaganda. Yun yung place na pwede mong lagyan ng bahay, yung taas na yan. So mataas yung area, kita mo yung paikot ng property. Kaya napakaganda nito mga ka-farm lot. Ideal to. Yan, so ito po yung malaking bridge. May ilog ba dyan kuya? Parang may ilog dun, di ba? Ayun yung ilog, doon sa tulay. Oo, may ilog dun. Oo, kaya may bridge. Ayan, so may ilog po dyan mga ka-farm lot, kaya meron siyang bridge sa source ng kuryente. May poste na dito, di ba? May poste na ba ng kuryente dito? Ay dito wala. Ayun ang poste. Oo, yun ang poste. Oo, kasi wala naman dito bahay. Kaya nga, oo. So, meron naman na pong posting ng kuryente dito sa internet. Ayun po, mga poste na nga yun. Meron na rin. Ayun, oo, ayun nga. Sa signal, ayun. So, merong signal lang Globe at dito SIM. So, may signal naman po sa property, mga ka-farm lot. So, ito kuya, yung rice land na yan, di ba sakop natin yan? Yung kabila na yan, hindi na. Ay, sakop yung yung kawayan na yun. Gaunti lang ang sakop doon, yung sagingan kuha pa rin. O, kasi ito yung sakop nung nabenta namin di ba? Oo, Yan na yun. katabi. O, so, bali, may nasakop lang tayong konting portion doon. Oo, may tatlong yung dyan naputol ko na. Okay, tapos mula doon sa, saan nga ulit magbumula yung rice land? Mula doon sa, Yung may pilapil doon. ayun, pilapil na yan. Oo, yun, pag ganun. Abot saan yan? Dalawang malaki. Doon sa yung kantuhan. Yung kantuan na yan. So, ito yung sakop natin. Diretso. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mga siyam na pitak, ano. Oo, malaki yung dalawa. Oo, malaki yung dalawang pitak. Ay, tatlong malaki, pahaba. So, bali may siyam na portion po ito ng rice land na nasakop. So, bali yung kasama natin is yung mismong owner po ng property. Kaya, yan. So, hindi tayo magkakamali ng turo, ano. So, kasi mismong owner na po ng property yung kasama natin. Mismong seller na po. Yan. So, tara. Ito, sakop pa to kuya, ano. Oo, sakop ito. Ang estimate naman natin ngayon is yung frontage niya sa kalsada. So, naputol lang yung video natin. Bali, full storage na tayo. So, bali ito mga ka-farm lot, yung taas niyan is yan yung barangay road. Ayan. So, bali, estimate naman natin yung frontage niya, no. So, ito may mga puno siya ng nyog. Pero, ayan, kung mapapansin nyo, halos matataas na, no. So, for clearing na po yan. And ang maganda dito mga ka-farm lot, so pwede nating ibenta yan, ano. So dito po is nagwa 1.2 to 1,300 per puno. So pagkakakitaan pa natin yan. And yan, once na maklearing yan mga ka-farm lot, so pwede naman natin taniman yan ng other fruit bearing trees, ano, ng kakao, santol, lansones, rambutan, or pwede natin taniman ulit ng coconut po ulit. Ayan, para at least merong nag-generate ng income every 45 days. Ayan. So bali may napansin ako ditong balloon sa mismong loob ng property. So sakop pa po natin yan mga ka-farm lot.
Kasi yung sakop natin is abot dyan pa sa portion na yan, ano. So malawak yung rice land natin. So I think nasa 1 hectare po yung rice land, ano. Pero hindi naman lalampas siguro. And yung portion ng kalupaan niya is nasa 1.5 hectare kasi 2.5 hectare po yan. And bali ito yung source ng water natin. So balloon, and pwede po nating lagyan ng culvert yan, ano, ipa-cemented yung gilid para at least malinaw yung tubig at malinis po, ano. So pwede nating takpan yan. And pwede tayo yung gumawa na mag-connect ng tubo. So going dun sa kung gusto mong magbahay para at least may source ka na ng water pang kusina o CR. So pwede mo po gamitin yan. Yan naman po ay malinis once na masimento mo yung gilid. Tapos malagyan mo ng takip. So malinis naman yan mga ka-farmlat. So pwede mong gamitin sa kusina and sa CR. Ayan. So kunting linis lang itong mga ka-farmlat. Maganda yung property. So napakaganda ng ambience. Ito yung hinihintay ko dati na ibenta. Ayan, so sa ngayon po is binebenta na. Bali karatig lang po ito nang nabenta natin last 2 years ago. Ayan. So nandun pala yung mayari. Nandiyan pa yung boundary. Okay, so sakop po natin itong mga ka-farmlat. Bali nasa right side pa lang tayo ng property, ano. So may nasakop pa tayo sa left side. Bali natuog po ng kalsada yung property. So ang advantage ng mga ka-farmlat, hindi ka na mapagawa ng right of way o ng cemented road. So sagot na yan ng municipal. And ang advantage noon, so mura yung property, nataas po ang value niyan once na ma-cemented yung kalsada o yung barangay road, ano. So ito maganda rin tong place na to. Mahaba yung frontage, ano. Mahaba yung frontage niya. Yan, so ito, pwede ka rin dito magbahay ka-farmlat. Nakakatakot yung baka. Doon ang magandang bahay. Sa kabila, ano? Kuya, ano? Sayang ito, kuya. Oh. Binibenta mo, sayang. Ganda. Ang tubigan niya, may ito pa. Hanggang dito. Kung ako may budget, ako nakukuha nito eh. Budget lang wala. So, ito yung portion ng kalupaan na pwede mo rin tayo ng bahay, and overlooking din po ito. Kita mo din yung property mo sa baba. Ayan yung rice land. So napakaganda. Imagine ka-farmlat sa umaga, and kung may kubo rice house ka dito, magkakape ka. Ayan, so ito yung bubungad sa'yo na ambience. So napakaganda. Ayan, panalo mga ka-farmlat, lalo na pag mataas na yung tanim niya na palay, ano. So napakaganda po ng ambience niyan. So panalo. And maganda ito mga ka-farmlat, 2-in-1 ka na, ano. Meron kang farm and meron ka ring rice field. So yung rice mga ka-farmlat nakakainin mo, so hindi mo nabibilhin sa labas. Sa sarili mo ng property manggagaling, ano. Napakaganda. Ayan. So ang ganda ng ambience. Bali ito po yung kubo ng caretaker ni kuya, no. So may usap naman na po sila. So if ever mabili yung property, so may arrangement na sila. And ang good thing diyan, hindi tayo mahirapan maghanap ng panibagong katiwala, ano. So pwedeng siya na rin yung kunin natin. If ever, kasi alam niyo na yung patama sa pagtatanim ng palay, sa pag-harvest ng nyog, so much better. Ayan. Ito yung kantuhan, ano. Oh, yan kuya, yung naituro mo. Okay. So, yun po yung mga boundaries. Pero, may muhon pa kaya dyan, kuya? Wala na. Wala nang muhon dyan. Pwede naman natin i-relocate yan. Once na mabili yung property or before bilhin. Tapos yung ano yan, ayun, may bakod na yan. Ano? Ayun na yung boundaries. Oo, boundaries na yan. So maganda kasi may bakod na ka-farmlet, ano. May bakod na. So kahit di mo na i-relocate to, kasi kung sakali mang lumampas yung boundaries niya, napakaliit na kasi may bakod na po yan. So may pattern na. Ayan. May bakod na. Ayan, so may new property na naman tayo, Ma'am Cathy. Naku, napakaganda nito. So baka ito na yung hinihintay mo. Ayan, so shout out dun sa buyer natin from Japan. So 2 property na po nabili sa atin within 1 month. Grabe. Ayan. So ito yung boundaries niya. Boundary.
Ayan, so yun mga ka-farmlet, invest lang ng invest habang mura pa, ano, kasi once na magkaroon ng development sa Quezon, matapos yan tulad ng Manila Bicol Expressway, so isa na yan sa cost ng pagtaas ng value. Oo. So yun mga ka-farmlet, mula dun sa rice field, ayan, so ito lang yung sakop natin na portion na kalupaan niya, ano. May boundaries naman dito. Ayan. Ayan, so ayun yung ilog. Dito lang yan. Malaki din yung ilog niya. Nawala na yung bato dyan. Puta. Ito atin pa ito. Diyan may muhon. Saan? Ito na yung bakod na yan. Yun yung kabila na. Oo, yan na. Ito, sa atin to. Oo, sa atin pa yung tubigan nyo. Okay. Ay, doon may muhon eh. Hindi ko na makita eh. Dikit siya sa ilog. Ay, oo. Dikit. So, okay lang yan. Much better yun. Kasi kung plano mag-livestock, so, may source na ng water. Ayan, bali, isa ko pa ito ng property mga ka-farmlet. Ayan, so ito po yung road, yung barangay road natin. So, ito yung left side ng property. Ayan, so pantay naman po yan. And, tingnan natin yung ilog niya. Ayan. So, bali ito po yung ilog na karatig din ng property. So, may mohon daw po dito. Possible dito portion yun. Dito part. Kasi abot dito yung bakod niya. Ayan, so makikita naman natin yan once na i-relocate yung property. Ano. So, may ilog po dito mga ka-farmlet. Kaya perfect po ito kung gusto mong mag-alaga ng livestock. Ng kambing, ng itek. So, pwede. And pwede natin hukayin tong portion na to. Gawin ng mini fish pond. Or pwede ka naman maglagay ng lambat yan. Pwede mong hulugan ng tilapia kasi ang tilapia po is nabubuhay po yun sa tubig tabang. And kung mahilig ka mag-alaga ng pato, itik, pwede rin. Kasi may source ng water, may malalangoyan sila. So napakaganda nito. Ay, dito kuya yung niya, yung boundary niya, no? Oo, yan. Pag ganun. Oo, pahaba. Ito naman, bakod na ng karatig. Oo. Oo. Isa po din ang may-ari niyan. Pinsan mo din ang may-ari. Oo, sa loob niyan. Ayan, so yun po yung barangay road natin. Ayan, so ideal talaga to ka-farmlet. Napakaganda ng place, imagine. 2-in-1. So may coconut farm ka na, may rice field, and may source ka ng water doon. So may hukay, and yan, may creek po dito sa gilid ng property sa bandang left side. So pwede kang mag-alaga ng livestock. So tulad ng mga nabanggit ko, ng baka, ng baka, kambing, baboy, so free-range chicken, pwede rin. Ayan, kasi may farm po dito ng San Miguel, pero hindi naman ganun kalapit sa property. Madaraanan lang natin from National Highway. Pero hindi naman po mabaho yan kasi aircon naman po yun. And ang good thing dito mga ka-farmlet, aside sa along the road yung property natin, so napakalapit lang po nito sa National Highway and town proper. Imagine just 4 kilometer lang po from National Highway and going to town proper naman. So I think magdadrive lang tayo ng almost 10 minutes. Ayan, 10 to 12 minutes po. Nasa mismong town proper na tayo ng Calawag, Quezon. Kaya napakaganda po ng place natin. So ideal talaga to for retirement. At the same time, investment na rin. Why? Kasi napakamura po ng property natin. Ayan, kaya swak na swak to for investment. Ayan. Pasok sa budget natin. Budget lang wala. Ayan. Estimate natin yung frontage niya mula dun sa starting. May mga 80. May 80 kaya. Tansya mo kaya. Anong 80 meters to 100. Yung front, yung dikit niya sa kalsada. Yung haba. Mismo daan ito eh. I mean yung haba nung dikit niya. Mula boundary to boundary. Ilang metro? May mga 80 Hanggang doon? 80 to 100. Mga 100 siguro. 100 meters. Baka nga. Kasi 2.5 hectare to eh. Tapos pahaba. Ang ganda ng rice field, natatanaw ko. So bali ito yung service natin. Si Oreo. Ayan, so marami na po kami pinagsamahan yan. Highlight natin. Ayan, so ito is dito ko na rin naipondar sa pag-agent. Ayan, so happy naman ako kasi may improvement naman kahit dito ako nag-focus sa ganitong trabaho. Ayan, so dito po tayo nag-start kayo ng video mga ka-farmlet.
So ayun yung boundaries niya. Ito yung portion na tinuro ko kanina na pwede mo tayuan ng bahay o at least kubo. So sa umaga, ito yung ambience ng mga ka-farm lot. So napakaganda niyan. Ayan, so kitang-kita ko po yung rice land mo paikot. Ito yung nabenta natin last 2 years ago. And ito naman yung rice field na sakop mismo ng property. Ayan, yung portion na yan. So napakaganda. Kulang lang to sa linis mga ka-farm lot. So lilinisin lang natin yung paikot para makita natin yung mismong ganda na ambience niya, no? And sa gilid naman yan, meron pong balon doon. So pwede mong gawing source of water, paakyat dito sa property mo. Ayan. So medyo napagod tayo ng konti. Kasi imagine inikot natin yung almost 1.5 hectare ng property. Ayan. So I think mga ka-farm lot dito sa kabila, may nasakop na lang siya na wala ng 1 hectare ano, kasi rice field. So may nasakop din siya ditong kalupaan na I think nasa kulang-kulang 1 hectare din to. And yung kabilang side niya siguro wala nang 1 hectare ano, kasi 1 hectare na yung rice field natin. So sa puno ng nyog, I think mga ano yan, 50 pieces to 100 na lang yung puno ng nyog niya. So maunti na. Pero pwede naman nating taniman ulit yan if ever. So may mga nabibili naman po ngayon na coconut dwarf. So 5 to 10 years lang namumunga na. Na pwede nating itanim sa property ano. So may mga makukunan naman po tayo. Ayan. May bayabas. Wow. Kung naghahanap ka ng farm lot, ayan, for retirement or investment para sa family mo, so i-grab mo na to, wag mo nang palampasin. Ay message nyo lang po sa Viber, WhatsApp. Ayan, so pwede ko kayong itour doon sa bridge, ayan, malapit doon. So para may idea kayo doon sa future development po ng daan, ano, para may reference po kayo kung gaano kalapad talaga yung way o yung road dito sa mismong dadaan dito sa mismong property. Ayan. So yun po yung bridge. So cemented barangay road yan, nako-connect dito, ano, papalabas. So yan po yung magiging access road natin going sa town proper, ano. So ito naman ay direct naman po yan sa mismong Ginyangan na. Ayan. So magko-connect yan sa Ginyangan. So tara. Tingnan natin. So yun mga ka-farm lot, bali ito po yung ongoing barangay road na kukonik dun sa property, ano. So ayun lang po yung property natin, yung may rice land na yan na nakikita nyo. So bali ito yung bridge kanina na natatanaw natin mula sa property, ano. So kung papansin nyo, ongoing naman po yung development yan, pero yun nga, syempre alam naman natin sa mga project, so hindi naman siya agad directly na dire-diretso, ano. So syempre putol-putol yan, every year naman po meron development sa road. So hindi nga lang tuloy-tuloy. So depende sa budget, at least kahit papano nagkakaroon ng improvement, ano, ng development, kasi na-witness ko po yan. So around 2020, marami akong narating na lugar na off-road or rough-road ngayon po is-cemented na. So yun naman ang maganda, kasi ang kapitan natin, mayor, so lagi ko sinasabi, lagi nakapokus sa improvement ng daan. Why? Kasi yan yung may pinakamalaking pondo o budget, ano, ng government. So yung mga road, kaya yan yung priority nila na i-project. Kaya possible soon talagang madedevelop po ito. Ang good thing lang po ngayon is mura yung property natin kasi rough road pa. Pero once na ma-cemented yan, i-compute mo na lang mga ka-farm lot. So estimate mo na lang dun sa mga farm for sale ngayon na along the road. So estimate mo na lang mga ka-farm lot. Ikaw nang bahala mag-isip kung magkano yung valuehan yan once na ma-cemented yung property natin. Kaya good deal na yan mga ka-farm lot. So napakamura ng property. Kaya wag mo nang palampasin. So viewing natin yung bridge na. Ayan. So napakalapad po ng road nito. Kung mapapansin nyo, 6 meters po yan, standard. I think mga 7 meters yan to 8. Ayan. So napakalapad yun mga ka-farm lot. Ayan, so ito po yung barangay road na magko-connect dun sa property, ano, nadaraan sa property. So ito po yung going sa town proper ng Calawag, and ito naman po yung going sa Ginyangan, Quezon, ano. Ayan. So ko-connect naman po ito dun sa ginagawang bypass road sa Ginyangan na exit naman po ng Labo, Camarines Norte. Ayan, so napakaganda po ng property dito kasi halos puro rice land po ito, paikot. Ayan, so sa ngayon nagsisimula na sila magtanim.
Ayan, so nakakatuwa. Ayan. Ganda. So, viewing natin yung property. Ayan. So, ito naman po is mixed din. May cemented, may rough road. So, pwede kang dumaan dito if papunta ka ng Ginyangan, Quezon. And ito naman po yung going sa Calawag. Ano. So, two-way yan mga ka-farmlat. Ayan. So, tagusan naman na po yan. Ayan. So, mula dito mga ka-farmlat sa bridge. Ayan. So, matatanaw natin yung property. Kung mapapansin nyo, yung may baka, ayan. So, yan po yung baka na gusto humabol sa atin kanina. Ayan, tuturo lang natin na. Ayan, yun nakikita nyo na yun mga ka-farmlat. So, yun po yung baka dun sa video natin kanina, no. So, yan na po yung property. So, imagine, napakalapit na mga ka-farmlat, ng development. So, putol-putol lang. So, inuuna lang nila yung mga pangit na daan. Yun nga, priority nila yung mga tulad nito na, yan, bridge. So, mas malaki kasi ang budget dito mga ka-farmlat. So yan yung pina-priority nila kasi yan yung magko-connect dito sa Ginyangan and Calawag po kasi dadaan ng ilog. Ayan. So ay sa posting ng kuryente mga ka-farmlat, ayan lang yung posting ng kuryente. Sa signal naman mga ka-farmlat, may signal po dito ng Globe, dito SIM, ayan TNT, so meron din. Ayan, pwede kayong makatawag dito. So sa electricity, check. Sa internet, check. And sa water mga ka-farmlat, so may source naman po ng water sa property. So may bukal doon. And pwede ka pong mag-deep well. So okay, panalo mga ka-farmlat. Approved to. Kung mapapansin nyo mga ka-farmlat, napakabihira akong mag-upload ng property. Kasi yun nga, medyo nahihirapan na rin akong humanap ng mura at magandang property. So bibihira. Kaya once na mag-upload ako automatic, so within 1 week sold agad. Ayan, so same nito mga ka-farmlat, kaya paunahan na lang mga ka-farmlat. Ayan. So napakaganda nito. Location, check. Convenient siya puntahan, napakalapit sa National, along the road. And sa presyo niya, check. Kasi napakamura mga ka-farmlat, 2.5 hectare for only 1.4 million. So swak na swak sa budget mo yan. And bukod sa farmlat, may rice field ka, so 2 in 1. And may portion ka na overlooking part na pwede mong tayuan ng bahay. So napakaganda magbahay yan mga ka-farmlat. And dito halos puro farm po yan paikot. Kaya kung naghahanap ka ng peaceful na lugar mga ka-farmlat, ng tahimik, masariwang hangin, tahimik na kapaligiran, so tamang-tama ito mga ka-farmlat. Nakaka-relax dito. Kung ikaw napanood mo to, so wag mo nang palampasin mga ka-farmlat. Bibihira yung ganitong opportunity. Clean title po ito mga ka-farmlat. TCT title siya, a live seller. So anytime pwede mo i-transfer. So no hassle mga ka-farmlat. Clean title po. So bibihira na tayo makahanap ng clean title. So yun lang mga ka-farmlat.